Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Rene Bueno, ang inyo pong tagapagpaliwanag ng batas, ng inyong mga karapatan at ng hustisya. Ngayon pong araw na to ay ating pong pag-uusapan at hihimayin natin kung ano ba ang naaangkop na batas pagdating dito sa palitan o rigudon, no? Palitan ng leadership sa Senado. Sapagkat nakarinig po tayo ng usap-usapan na ito pong dating Senate President na si Mig Zubiri ay nagbibigay na ng suggestion na dapat na daw palitan ang incumbent Senate President na si Chis Escudero. Bagamat itong si Chis Escudero ayon sa kanyang mga kaalyado ay nag-e-enjoy pa rin ng majority ng miyembro ng Senado, ay ano po ba talaga ang patakaran upang palitan ang isang Senate President dyan sa ating Senado. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba ang batas? Ano ba ang patakaran? Ano ba ang naging tradisyon? At ano ba ang naging kasaysayan ng politika pagdating sa palitan ng mga Senate President? So, umpisahan po natin dito sa probisyon ng ating saligang batas. Sa saligang batas, kung babasahin po natin ang Article 6, Section 16, Paragraph 1 of the 1987 Constitution, dito makikita natin kung paano pinaliwanag ng Konstitusyon ang pagpoproseso ng pagpapalit ng Senate President. Ayon sa Article 6, Section 16, the Senate shall elect its Senate President by majority vote. Ganon din po sa pagpili ng House Speaker of the House of Representatives. Kinakailangan ay by a vote of majority makakuha siya ng sapat na boto upang mapalitan ang kasalukuyang House Speaker. At paano naman kung may gusto ang presidente na maupang Senate President or Speaker of the House? Pwede ba siyang makialam? Pwede niya bang sabihan yung mga senador, "Oy, gusto kong umupo si Tito Sen. Yan ang iboto nyo." Pwede niyo bang gawin yon? Bagamat ito po ay hindi nakasaad sa ating saligang batas, but if we are going to trace political history, ay marami na pong presidents, no, na nangyari sa nakaraan na ang presidente ay nag-exert ng kanyang influence in order to help yung isang senador na maging isang Senate President. Okay, so ang kasaysayan kasi ay sinasabi, no, lalong-lalo na nung panahon ni Cory Aquino. Bibigyan ko lang kayo ng example, Nung panahon ni Cory Aquino, ang Senate President ay si Jovito Salonga, na matagal nang kasama ni Corazon Aquino, dating presidente. Nung panahon ni Fidel Ramos, ganun din. Ang naupong Senate President ay si Neftali Gonzales, sinundan ni Edgardo Angara. So lahat ng naupong Senate President noong panahon ni Fidel Ramos ay kanyang mga kaalyado. Nung panahon ni Noynoy Aquino, paigsigin natin, walang tawan na natin yung iba. Nung panahon ni Noynoy Aquino, napakahaba ng taon na ipinagsilbi ni Franklin Drilon bilang Senate President. That was during the time of Noynoy Aquino presidency. So napaka-importante na ang Senate President ay kaalyado at nagkakaroon ng close cooperation with the Office of the President. Otherwise, madaming mababalam na mga economic programs. Kasi kung kanyang kaalyado at merong close cooperation ng isang Senate President na isusulong ng tama ang kanyang legislative agenda at nasusunod kung ano ba dapat ang mga ipinopropose na batas na naaayon sa mga economic programs ng kasalukuyang presidente. At nang sa ganon ay magiging smooth ang takbo ng pagpapatupad ng batas at ng different economic programs ng kasalukuyang administrasyon. Kasi kung hadlang palagi at hindi mo kaalyado ang Senate President, ay magkakaroon ng problema sa pagpapatupad ng mga economic programs. At isang magandang ehemplo ay nangyayari sa ating bansa ngayon
nagkaroon ng impeachment complaint, transmission of the complaint to the Senate of the Philippines last February 5, 2025. But instead of conducting a trial immediately after it was transmitted to the Senate, ay nagka-delay ang impeachment trial. At sa mata ng mga foreign investors at even domestic investors, ay sila ay naniniwala na hindi stable ang katayuan ng politika sa Pilipinas. And basic is the rule that if there is political instability, wala pong economic stability. At pag ganon, apektado ang lahat ng mamamayan. No? Ang ating pamumuhay hindi masyadong uusad pataas sapagkat mismo ang ating mga political leaders ay hindi nagkakasundo upang ipatupad ng mabilisan, agaran, epektibo ang lahat ng economic programs na inilatag ng ating Pangulo. Kahit ano ang kagustuhang magagandang programang gustong ipatupad ng ating Pangulo ay magkakaroon ng problema pag ganyan na sitwasyon sa ating Senado. So, sana tapos na yan February, 6 months ago. Kung natapos na yan, di libre-libre na tayo. At kung walang kasalanan, acquitted. Kung may kasalanan, i-convict mo. Ganun lang naman kasimple. Bakit mo dinilay ng dinilay? At ayon yung ipakita ang ebidensya laban sa nasasakdal. So balik tayo. May impluwensya ba? May kapangyarihan ba? May pribilehiyo ba ang presidente na sabihin, ito ang aking Senate President na dapat maupo bago ako mag-deliver ng aking State of the Nation address. Yan. So, wala pong karapatan ang ating Pangulo na siyang magdikta kung sino ang dapat maging Senate President. At dahil nga sinasabi nga sa Article 6 na ang ating Senado shall elect its Senate President by majority vote at ganun din sa House of Representatives. And din sa kaso kasi ni Abilino versus Cuenco, sinabi ng ating Korte Suprema na merong otonomiya ang Senado. Kapangyarihan na pumili ng kanyang Senate President nang walang interference, walang intervention, walang pakikialam from other branches of the government katulad ng executive at ng judiciary. Siya lamang ang dapat magsasabi kung sino ang dapat mamuno sa Senado at maging doon sa House of Representatives. And that was what the Supreme Court said in the case of Abilino versus Cuenco. At yan po ay inulit na din sa ilang pang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema sa kaso ng Angara versus Electoral Commission. Maliwanag yan. Walang dapat nakikialam. Pero kung ibabase po natin sa kasaysayan ng politika, hindi naman po talaga tunay na nangyayari yan na strictly i-implement mo ang ganyang mga patakaran. Sapagkat kung strictly gagawin mo yan, ay mahihirapan ng presidente. So, yan ay nangyari nung panahon ni Cory Aquino, Jovito Solonga, ang Senate President, Callado, Fidel Ramos, Callado, Neftali Gonzales, ang Senate President, sinundan ni Edgardo Angara. O lundagin na natin, noong panahon ni Noynoy Aquino, it was Franklin Drilon who served the longest term as Senate President. So, yan po ang kalakaran at yan po ay ang ginagawa talaga. Yung practical side, tradisyon, ay talagang nagagamit ang impluwensya ng Pangulo para maupo kung sino dapat ang Senate President na makikipagtulungan closely with the Office of the President. At kasi ngayon sa kasalukuyan kasi medyo nagiging unpopular si Chis Escudero at maging ang mga dating mahistrado ng ating Korte Suprema at ang even sa framers of the 1987 Constitution ay kanya na pong kinokontra sa kabila ng lahat na yan ang mga naging framers of the 1987 Constitution, pero sinasabi ni Chis siya ang tama. Okay, wala daw siyang pakialam kahit si Justice Carpio pa yan. Okay, so allegedly yun ang nabasa natin sa mga newspapers at sa mga ilang social media na ating napanood. Okay,
So, alam niyo po, ang Senado ay hindi lamang isang entablado ng kapangyarihan. Ito ay isang isa sa mga sangay ng ating pamahalaan. Bukod sa judiciary, bukod sa ehekutibo, andiyan dyan ang lehislatura na dapat maipakitang isang matatag na institusyon at merong katapatan na maglingkod sa taong bayan. At kung magkaroon man ng pagpapalit ng liderato, ay ito ay para sa kapakanan at sa pagsulong ng interes ng majority of the people. Hindi upang isulong ang interes ng isang kaibigan o isang kaalyado sa politika at pagtakpan ng mga kasalanan ng isang nasasakdal sa impeachment court. So pag ganito, siguro nararapat lamang na magkaroon na ng pagpapalit ng liderato sa ating Senado. Ito po ay legal, no? Yan po ay naaayon sa ating saligang batas na kahit anong oras pwedeng magpalit ng liderato ang ating Senado at maging ang House of Representatives sapagkat yan po ay decided cases at sinasabi sa ating saligang batas, yung mga cases binanggit ko kanina. So, kung magkakaroon man ng pagpapalit ng liderato sa ating Senado at maging sa House of Representatives, ito ay dapat naaayon sa itinatalaga ng ating saligang batas at ito dapat ay ginagawa upang isulong ang kapakanan at interes ng nakakaraming Pilipino at hindi ng interes ng iilan lamang. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno.